susunod sa akin na magtatrabaho po doon. Okay. Dapat mong malaman, ayon sa batas, kapag ayaw mo magpalipat, kahit ang pagpalipat ay mapopromote ka pa, kapag ayaw mo, hindi ka pwedeng ilipat. Bawal po sa batas ng civil service yan. So ngayong alam mo na, ano ngayon ang naisip mo na balak gagawin mo dahil alam mo na bawal ilipat ka at ikaw ay nagre-report din araw-araw, wala kang ginagawa kundi nagche-check ka lang ng attendance. Ano ngayon ang gagawin mo? Sa tingin mo, Narmidio, pwede ka po magsampa sa ilalim ng batas kung may garong ginagawa ganon, ang opisyal na gumagawa ng ganon ay pwedeng kasuhan din sila sa ombudsman o sa Civil Service Commission din. Mamili ka lang. So anong gagawin mo ngayon? Magpa-file po ako, sir. Magpa-file po ako para hindi na po nila tutularan. Hindi na po ito mauulit po sa iba kasi po yung dinanas ko po, sir, sa ginawa po nila sa akin, sir, hindi na inapak-apakan ng pagkatao ko. Dinurog-durog po nila ako, sir. Sa sobrang kahihiyan, halos hindi ko kayanin, sir. Na-depressed din po ako. Na-stress din po ako, buong pamilya ko, mga bata, mga anak ko, umiiyak. Lalo na kapag sabihin nilang, mama, kailangan namin ng ganito, mama, kailangan namin ng ganyan, wala po ako maibigay kasi wala po akong sweldo. Inaasahan lang po namin yung store. Tapos, yun, nagtitinda-tinda na lang po ako ng isda, saka gulay, sir. Okay. So, klaro, sa ngayon na nag-report ka, February na po ngayon, matatapos na yung February, wala ka pa rin sweldo na kukuha? Wala pa po. So, ngayon, sino ang may dahilan? Sino may sabi na dapat hindi ka bigyan ng sweldo? Kasi po daw po, tinanggal daw po ako sa payroll po. Natanggal daw po ako sa payroll kaya hindi daw po ako susweldo at hindi pa daw po ako na binabalik sa payroll kaya hindi pa po ako nagsusweldo. Wala pa po lahat, sir. Pero sabi ko nga po, December 24 pa po ako nakabalik. Sana kung may concern po sila sa akin at alam po nila na may pamilya ko at kung hindi po talaga nila ako pinaghihigantian din, hindi binalik po sana nila ako. Inisip na lang po sana nila ay may pamilya po ako, may anak po ako. Ako lang po yung breadwinner sa family. Ako lang po nakapagtapos ng college sa buong pamilya po eh. Oo, so ibig sabihin, ang klarong istorya pala ngayon, maliban sa aksyon ni Secretary Angara, ikaw ay pinarusahan na walang sweldo-sweldo dahil sa pagbulgar mo ng ghost als students. Yan ang nangyari sa iyo ngayon. So, kailangan, paano ngayon yan? Saan ka maliban sa store mo kung kunti ang benta? Paano kayo kumakain mga pamilya mo, mga anak mo nag-aaral din? Paano ngayon, kada araw ba na kumakain pa kayo ng 3 beses sa isang araw? Opo, kumakain din po ng tatlong beses sa isang araw sa tulong po ng mga kaibigan din. Nagtitinda po. Kasi po, yung mga kapatid ko din po ay nangingisda. Hingi po kami ng isda sa kanila. Yung kwan na lang po ang binibili ko, bigas. Tapos yung mga baon ng bata, ang problema po kasi may college din po ako. Kaya tinutulungan po ako ni Sir Jaime na hingi po ako sa kanya ng tulong para sa mga anak ko. Bibigay din po siya ng tulong sa akin, sir. Okay. So, anyway, at least kahit paano may ngiti ka na ngayon dahil sa gumaganap na. Ngayon, ngayon ko lang nalaman na wala ka palang sweldo. Akala ko may sweldo ka. So, gusto ko mangyari niyan, please gumawa ka ng reklamo mo, ayusin ko lang. Sumulat tayo kay Angara na ibalik ang sweldo mo. Ipasweldohan ka muna. At ibalik ka sa San Fabian. Gusto mo ba dyan may babalik ka sa San Fabian Integrated School? Babalik po ako sa San Fabian Integrated Sped Center po para ayusin ko lang po yung mga dapat pong ayusin. Then, Okay. ayaw ko na rin po dyan, sir. Kasi mula nung umupo po ako dyan sa school na yan, puro na lang po problema ang dinatnan ko. Binayaran ko ang utang nilang sangkatutak.
ang daming problema sa community, maraming problema sa mga teachers, hindi nagtuturo. Okay. Yan po Sa ang sunod isang sunod na dahilan natin kaya kuwan sunod po. na natin pag-usapan yan, sunod na lang kasi may oras na, 50 minutes na tayo. So, magandang gabi po, magpa-parting shot na lang tayo. Maraming salamat po sa mga nakikinig at naawa po ipagdasal niyo po si Ma'am Marmy Bautista, pero kahit papaano nagtagumpay na po kami, yung aming pagbubulgar ng Go Students ay nakarating na sa dapat paratingan. Ibig sabihin po, Ma'am Marmy Bautista, nakikinig pala sa atin si Secretary Angara at ang kanyang mga tao. Kaya ngayon nakakarinig si Secretary Angara, bilang isang patapos mo na salita sa ngayong gabi, pakisabi, pakipanawagan kung ano gusto mo panawagan kay Secretary Angara, sabihin mo na ngayon. Sir, Secretary Angara, nakikiusap po ako. Sana po mabigyan po kami ng hustisya sa lahat po ng nangyari sa akin at saka sa mga batang ah, pinawalang bahala dahil lang po sa kasakiman nila ng pera. Sana po marinig niyo po ang aking hiling. Sana po maibalik po ninyo ako sa school para makapagtrabaho ako ng mas maayos. Sana po maibalik na rin po ako sa payroll para po makapag-aral din naman po ang aking mga anak. At sana wag po kayong susuko, wag niyo pong hahayaan na wala pong mapaparusahan sa mga taong gumawa po ng hindi kanais-nais sa ating bayan. Sana may maparusahan, hindi po yung doon po ako takot, sir, dahil alam ko po na karamihan po kasi kapag may pera, talaga pong hindi napaparusahan. Kapag may So, pera, wala na po kasi kapag umandar na ang pera. Sana hindi po natin titignan yun. Kasi alam ko yung mga kalaban ko, milyon-milyon ang pera. At ako wala. Pero pinaglaban ko po kahit nagaano kahirap. Kahit dumanas ng hirap ang aking pamilya. Tumayo po ako para sa hustisya at para sa lahat. Sana hindi mawalang bahala, hindi po mapawalang bahala yung mga paghihirap na nangyari at naranasan ko. At sana po para hindi na po tularan ng iba pang mga uh, empleyado ng gobyerno. Kasi kapag alam nila na walang-wala ka, lahat po ng gusto nila nasusunod. Marami po akong dinanas sa DepEd mula nung nag-umpisa ako sa pag-umpisa ko sa trabaho. Marami po akong dinanas, sir. Kaya siguro nakita niyo po kung bakit ganito na lang na dire-diretso kahit mayroon akong death threats, mayroon akong tuloy-tuloy akong lumalaban, sir. Kasi napuno na po ako. Ayaw ko na po na may maranasan pa ng ibang tao at ibang teacher na ganito. Nung pag ako magkwento ng buhay ko sa DepEd, kung mayroon lang akong mahahanap na trabaho na mas maganda, gusto kong umalis sa DepEd dahil wala pong naidulot na mabuti sa akin ang DepEd. Ang naidulot lang po niya yun ay dahil naging principal po ako. Pero ang katotohanan, ang buhay ko sa DepEd ay hindi naging maganda. Dahil pag-upo ko pa lang sa DepEd, lahat ng sahod ko wala. Lahat ng sahod ko kapag mape-permanent ka, 1 taon na sahod ko sa DepEd nung unang permanent ako, September 2009, kinuha po yun lahat. Kaya sabi ko, napunong-puno na ako. Maraming abusado sa Department of Education na wala pong nagsasalita dahil nga po takot po kami, sir. Kaya
Sana sa pagkakataong ito, hinihiling ko po na sana wala na pong matutulad ng kagaya ko. Principal na po ako, sir. Ginanito pa po ako. So, mas lalo na po ang mga kapwa kong guro na nasa mababa lang po na posisyon. So, sabi ko ka po kagabi, marami akong isasabihin, marami akong masasabi kung sa mga kababalaghan lang po sa Department of Education. Sana uh, pinakamamahal na Defense Secretary, mapakinggan po ninyo ako. Sana po mabigyan niyo po ako ng mas maayos na school. Yung hindi po ako talaga inapak-apakan at hindi po ako talaga, yung irerespeto din po ang pagkatao ko at irerespeto din po nila kung ano po ako. Hinihiling ko po na sana sa madaling panahon po mangyari na po ang investigasyon para po matapos na po. Marami pa po, sir, ang naghihintay. Marami ang naghihintay ng investigasyon. Maraming magsasalita po. Sana matulungan po ninyo kami. Maraming salamat sa agarang pagtugon po. Narinig niyo po kami ni Sir Toto. Maraming salamat, Sir Jaime. Kayo po ang nandyan sa tabi ko palagi. Maraming pong salamat. Okay. Maraming salamat na natutulo ang luha ko sa mga sinasabi mo. At hindi lang ako, yung mga nanonood sa atin natutulo din ang luha. At magpapaalam ako sa iyo na bigyan mo ako pahintulot. Gagawa po ako ng GoFundMe. Manghingi tayo ng konting tulong para pangkain ng pamilya mo araw-araw. Kasi iyon pala, mula nung nasuspindi ka nung September, November, October, November, December, January, February, hanggang ngayon ay wala kang sweldo. So, nakakasakit po ng damdamin. Ang akala ko may sweldo ka kahit na ikaw ay hindi binalik sa iyong trabaho. Nakakasakit po yun sa lahat. Masakit na ngayong tanggalin ka sa pwesto mo na may sweldo ka pa. With more reason, how extreme is the pain that you will feel as a mother. Tapos may mga anak ka pa na hindi mga makahingi ng baon, umiiyak. Sigurado ko marami pagkakataon na hindi ka makapagbigay ng baon sa anak mo. Sigurado ako na umiiyak ka, naghahanap ka ng mautangan para pambayad sa mga gastusin ng mga school ng iyong mga anak. So anyway, I will construct a GoFundMe fundraising para makain ninyo araw-araw. Okay? Maraming salamat. Sige, magpaalam na tayo lahat. Magandang gabi po. Magandang umaga na pala. Naimbag na nabigat na sa mga mga kabsat ko, sa mga sa mga Pangasinense, masanto siya kabuwasan. Okay. Sa mga Bisaya, maayong buntag. Tatabangin ninyo si Ma'am Marmi Bautista. Sa mga Tagalog, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga Bicolano, maray na aga. Sa mga Waray, maupay na aga. Sa mga taga Surigao, maradyaw nga aga sa inyong hurot. Sa mga Muslim, dyan sa Mindanao, sa Barm, mapita langon sa inyo. At tulungan niyo po si Ma'am Marmi Bautista. Maglalabas po ako ng GoFundMe kahit pa pagkano man lamang maitutulong natin sa kanya sa kanyang pakikipaglaban. Lumalaban po siya na hanggang ngayon ay wala siyang sweldo. So yan lamang po ang ating parting shot. At ulitin, Secretary Angara, do not lose the hope that is being hoped by your teachers and as workers in Department of Public Education, Department of Education rather. There is no single most important institution in the country than Department of Education. Dito po nakasalalay kung gaano kagaling ang produkto ng ALS natin
kasing galing din ang produkto ng regular students natin. Diyan po nahuhugis ang kinabukasan ng ating bansa. Magpapatuloy pa ba itong sa tuwing halalan na lamang ang ating mga botante ay umaasa na lamang ba sa ayuda? Kailan titigil ang ayuda para magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating bayan? Yan po. Diyan po kayo makatulong, Secretary Angara. So magandang umaga po, Marmy. Yours is my heart, the heart and soul of the people here watching us. They are all praying for you. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat.